Kinumpirma ng Malacanang ngayong Huwebes ika-22 ng Enero taong 2026 na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isinailalim sa magdamag na medical observation sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ayon kay Presidential Communications Office (PCO), Undersecretary Claire Castro, nakaranas ang Pangulo ng matinding pananakit ng tiyan o stomach discomfort noong Miyerkules ng gabi matapos ang sunod-sunod na aktibidad sa Maynila at Cotabato City. Sa kasalukuyan, idineklara ng mga doktor na nasa stable na kondisyon ng Pangulo at pinayuhan siyang magpahinga bago bumalik sa kanyang regular na tungkulin. Ang diverticulitis, ang kondisyong naging sanhi ng pagkakaospital ng Pangulo, ay isang karamdaman sa sistemang panunaw kung saan ang maliliit na supot o pocket sa dingding ng colon, malaking bituka, na tinatawag na diverticula ay namamaga o nagkakaroon ng impeksyon. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang pagkakaroon ng mga supot na ito ay karaniwan habang tumatanda ang isang tao, lalo na sa mga edad 60 pataas. Gayunpaman, nagiging panganib lamang ito kapag ang mga pockets ay nabara, na nagdudulot ng pamamaga at matinding sakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Kabilang sa mga pangunahing sintomas ng diverticulitis ang lagnat, pagduduwal, pagsusuka, at biglaang pananakit sa kaliwang bahagi ng puson. Maaari rin itong magdulot ng pagbabago sa pagdumi tulad ng pagtitibi o pagtatae. Bagamat maraming kaso ang nagagamot sa pamamagitan ng tamang dieta at antibiotics, ang mga malalang sitwasyon ay maaaring humantong sa mga komplikasyon tulad ng abscess, pamumuo ng nana, o pagbutas ng bituka na nangangailangan ng agarang operasyon. Karaniwang inirerekomenda ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber upang maiwasan ang kondisyong ito. Sa kabila ng insidenteng ito, tiniyak ng palasyo na patuloy na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mga responsibilidad habang nagpapagaling. Sa isang inilabas na video statement, nagbiro pa ang Pangulo para sa mga kritiko na nais siyang mapatalsik sa pwesto, sa pagsasabing, huwag muna masyadong magalak. Inaasahang babalik ang Pangulo sa kanyang normal na schedule ng mga pagpupulong sa Malacanang matapos ang ilang araw na pagmomonitor ng kanyang mga personal na doktor. Kinumpirma ng Malacanang ngayong Huwebes ika-22 ng Enero taong 2026 na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isinailalim sa magdamag na medical observation sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ayon kay Presidential Communications Office (PCO), Undersecretary Claire Castro, nakaranas ang Pangulo ng matinding pananakit ng tiyan o stomach discomfort noong Miyerkules ng gabi matapos ang sunod-sunod na aktibidad sa Maynila at Cotabato City. Sa kasalukuyan, idineklara ng mga doktor na nasa stable na kondisyon ng Pangulo at pinayuhan siyang magpahinga bago bumalik sa kanyang regular na tungkulin. Ang diverticulitis, ang kondisyong naging sanhi ng pagkakaospital ng Pangulo, ay isang karamdaman sa sistemang panunaw kung saan ang maliliit na supot o pocket sa dingding ng colon, malaking bituka, na tinatawag na diverticula ay namamaga o nagkakaroon ng impeksyon. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang pagkakaroon ng mga supot na ito ay karaniwan habang tumatanda ang isang tao, lalo na sa mga edad 60 pataas. Gayunpaman, nagiging panganib lamang ito kapag ang mga pockets ay nabara, na nagdudulot ng pamamaga at matinding sakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Kabilang sa mga pangunahing sintomas ng diverticulitis ang lagnat, pagduduwal, pagsusuka, at biglaang pananakit sa kaliwang bahagi ng puson. Maaari rin itong magdulot ng pagbabago sa pagdumi tulad ng pagtitibi o pagtatae. Bagamat maraming kaso ang nagagamot sa pamamagitan ng tamang dieta at antibiotics, ang mga malalang sitwasyon ay maaaring humantong sa mga komplikasyon tulad ng abscess, pamumuo ng nana, o pagbutas ng bituka na nangangailangan ng agarang operasyon. Karaniwang inirerekomenda ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa fiber upang maiwasan ang kondisyong ito. Sa kabila ng insidenteng ito, tiniyak ng palasyo na patuloy na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang mga responsibilidad habang nagpapagaling. Sa isang inilabas na video statement, nagbiro pa ang Pangulo para sa mga kritiko na nais siyang mapatalsik sa pwesto, sa pagsasabing, huwag muna masyadong magalak. Inaasahang babalik ang Pangulo sa kanyang normal na schedule ng mga pagpupulong sa Malacanang matapos ang ilang araw na pagmomonitor ng kanyang mga personal na doktor. Thank you guys. Thank you for watching. Inantok si Mingming guys.